Ayun. Hello, I'm Net, vocals. I'm Forrest, drums and percussion. I'm Ronald, bass. Rigel, gitara. Actually, nagsimula kami, tatlo lang talaga, si Fort and si Ronald. Tapos parang noon, nung medyo, yun na, nung magsisimula na parang okay na kako kami na tatlo lang. Tapos nagpunta kami dito sa Mindscapes na ang may-ari, si Rigel mismo. Siya yung nag-produce ng song. Tapos, yun nga, hulog ng langit sa amin si Rigel dahil siguro si Lord parang sabi, ang nipis ng tunog nyo. Oh, ito si Rigel. Parang ganun. Parang ganun. So, yun na, nung nagsama-sama na kami. Si Ronald, si Ronald, kababata ko talaga yun. Magkaklase kami high school. And si Fort, kapitbahay namin na pinapanood ko lang dati dun sa pinapanood kasi parang every New Year may banda dun sa village namin. Ako yung pumapalo. Siya yung pumapalo. So sabi ko, sana makasama ko yan bala. Ito, kasama ko na ngayon. Tapos si Boss Riggs, yun nga, yung when we wanted na yung mga kanta ni Ness na ma-crystallize, sakto na yung si Boss Riggs yung nandito sa studio. And ayun, tumulong, Nag-start nag-produce. na, client ko kayo. Yan. Tapos parang, una sinet lang parang nag-record daw siya ng dalawang songs. Tapos parang sabi ko pa, uy, naka-Versace, sinili mo nga ng mahal. Sinili ko siya ng mahal, tapos nakatusong siya recording dito. Tapos yun nga, yung process ng recording, sobrang kakaiba kasi hindi ko alam yung songs, linatag nila, record nila, tapos ninagyan ko ng gitara. Tapos yung guitar parts, akala ko hindi ko natutugtugin ulit. So nung sinabi nila na, pwede ka ba mag-gitara? Sige, aralin ko ulit yung parts ng mga gitara na ginawa. So improv lahat ng mga guitar parts. Yeah. Ang galing lang kasi ng inad ni Rigel dun sa mga kanta namin na to a point na nag-level up yung mga kanta namin. Yung sinabi ni Ness na sobrang nipis ng tunog namin, yung dumagdag si Rigel, talagang nag-level up siya. And then nag-decide kami na, sige, yayain mo na. Eh buti naman, pumayag. Pinilit lang ako. Nag-gunpoint. Talaga ako, hindi ko masingit yung sala pero Ayun. siningit lang. So, I think that was February of 2023 yung nabuo kami. And Ako mga 2 months pa lang ako sa band. going strong. Going strong na. Like, sobrang focus na kami sa, ewan ko, parang dati, parang gusto lang natin i-record yung kanta. Ngayon, parang gigs, live gigs, content making. So good. Kasi nung na-record na yung mga song namin, ang ginagawa ko, pinaparinig ko siya kung kani-kanino. Parang tinitignan ko lang kung anong masasabi nila sa song. Kamusta yung song. Tapos may friend ako na may cafe sa Subic. Parang, Net, try natin i-play yung song mo. Parang ganun. Parang pinlay nila yung song dun sa cafe. Tapos, yun na, may nagtanong daw kung anong title ng song, sino yung gumawa, anong banda to. Tapos yun na, parang yun pala, papunta na kami na isasubmit pala yung song sa GMA. So, ganun siya. Doon kami ganun kami napalapit sa GMA. Kakaparinig ko ng mga songs kung kani-kaninong tao. Kasi nga, hindi ko alam paano ako magre-release, anong gagawin. Grabe, no? Coincidence talaga, no? So, yun yung naging way. I think music that is super relatable to the point that it gets uncomfortable for the listener. Na parang, not uncomfortable, not in a bad way, but in a good way. Yung parang, teka, buhay ko to ako to mga ganun. Kwento ko to Yun yung, And I think all music does that, but we want to go na parang, alam mo yun, yung pag narinig nila, matitigil talaga sila na parang, oh my God, this is my song. Yun yung namin. I think the kind of music that we want to put out. Pero kung genre, ano tayo? Genre, hindi na ako sigurado. Oh. Sa genre talaga, hindi pa namin kasi yung mga ginawa namin sobrang halo-halo talaga. Halo-halo talaga. May R&B, may medyo rock, pop, May rock, pop, rock.
So, yun lang. Yung sa lyrics talaga kasi, ang napansin ko lang, yung mga hindi masyadong napag-uusapan yung nagawa ko. Dahil malamang sa malamang yung mga story na yun, baka meron din sa ibang tao. Kaya yung iba, nahihiya lang magsabi, sa music lang nila na lalabas. Step by step siguro. Kasi kailangan namin marinig lang talaga ng mga tao eh. So, yun, kung saan na kami dalhin, masaya na kami doon. Ang importante, nadadagdagan yung song na naririnig sa amin. Sa akin, yun lang. I mean, sa akin, pares lang kay Neth na marinig ng tao. Kasi yun lang naman, yun yung reason kung bakit kami pumunta dito sa studio para i-record yung mga kanta. Knowing that the songs are good and very relatable. Gusto lang namin ma-record and then iparinig namin sa mga kaibigan namin. I think it's just parang icing on the cake na naging recording artist kami. Ano ba yan? Wala talaga sa plano yun eh. Wala talaga sa plano. Napaganda pa. So, yun. Gusto lang namin continue yung gusto namin gawin from the start. And then maybe make this our livelihood. Diba? Make this our main jam. And then to get to be known as, a really good band in the music industry.